Lumaki ako, nakasama ang nanay at kapatid ko na si Karen. Bata pa lang ay iniwan na kami ni tatay. Tanda ko pa kung paano ako umiyak at nagmakaawa kay tatay na huwag niya kaming iwan. Sa huli, ginawa pa rin niya. Naiintindihan ko ang rason ni tatay. Kailangan niyan lumayo sa amin para magkaroon kami ng maayos na buhay. Ang tanging magagawa lang ni tatay ay mapakain kami ng maayos at nasa tamang oras. Kahit na mahirap lang kami ay buo at masaya ang pamilyang meron ako. Nagbago ang lahat nang bigla na lang hindi nagparamdam sa amin si tatay. Ramdam ko at parati kong nakikita si nanay na umiiyak. Naaawa ko sa sitwasyon namin ng ina ko. Wala kaming idea kung ano na ba ang nangyari sa tatay ko. Nalaman na lang namin na may bago na siyang pamilya. Masakit pero kinailangan namin ni nanay na ipagpatuloy ang buhay kahit wala na si tatay. Sa batang edad ko pa lang ay natuto na akong dumiskarte para lang makatulong kay nanay. Ilang buwan pa lang ang kapatid ko nang iwan kami ni tatay. Kaya mahirap para sa aming mag-ina na maghanap ng pantustos namin sa araw-araw. Kahit pagod si nanay, ginagawa niya ang lahat para mabuhay kami magkapatid. Tinutulungan ko si nanay sa pagtitinda ng lutong ulam at merienda. Pumapasok ako sa school na may bitbit ng ibebenta ko para lang magkapera. Tumuntong ako ng high school, ganoon pa din ang ginagawa ko. Pagka-graduate ko naman ng high school ay hindi ko na ipinagpatuloy pa ang pag-aaral. Nagsimula ako magtrabaho bilang waitress sa isang restaurant. Nung uni naninibago pa ako at takot ako magkamali. Sinubukan ko maging matatag sa pagsubok ng buhay para lang makatulong sa pamilya ko. Habang lumilipas ang araw ay lumalaki na din ang kapatid ko at oras na para suklian ko ang paghihirap ng nanay. Kahit na maliit ang sweldo at nakakapagod ang trabaho ko, kakayanin ko maibigay ko lang ang pangangailangan ng pamilya. Kung minsan ay hindi ko mapigilan ng umiyak at sisihin si tatay. Hindi sana ganito ang buhay namin kung hindi niya kami iniwan at nakahanap na ibang pamilya niya. Iniwan niya ang responsibilidad na sana siya ang gagawa. Ako na ang tumatayong ama at padre de pamilya magmula nang iwan niya kami. Galit na galit ako sa kanya at hindi ko alam kung kaya ko pa ba siyang patawarin sa dami ng kasalanan niya sa amin. Chloe, magko-close na tayo. Kahit pagod ay nakuha ko pa din ng umiti. Sige sir. Kakatapos ko lang maglinis. Kinuha ko na ang mga ginamit ko at inilagay sa tamang paglalagyan. Sakto ay pinayagan ako mag-leave. Bukas ng boss ko. Gusto kong i-treat ang pamilya ko sa mall. May kunti akong ipon at matagal na rin nang huli kami nag-bonding. Siguradong matutuwa si Karen. Mahilig pa naman iyong gumala. Pagkasara ng resto, umalis na rin ang iba pa naming katrabaho. Ako na lang ang mag-isa nang biglang may kotse na tumigil sa harap ko. Kinabahan ako at baka may gagawing masama sa akin ang nasa loob ng kotse. Bumaba ang sakay noon. Tatakbo na sana ako nang pigilan ako ng gwapong lalaki. Wait, miss. Humarap ako sa taong iyon. Nagulat ako dahil lumapit siya sa akin at inilahad ang kamay niya. Nagdadalawang isip ako kung tatanggapin ko ba. I'm Anthony Melendez. Anya. Nang hindi niya mahintay ang pagtanggap ko sa kamay niya, inabot ng lalaki ang kamay ko at siya mismo ang nakapag-shake hands sa akin. Agad ko iyong binawi. Hindi kita kilala. Ano bang kailangan mo sa akin? Tanong ko. May sumilay ng ngiti sa kanyang labi. I just want to know you. May I know your name? Kumunod ang noo ko. Ako si Chloe at hindi ako prosty. Kaya kung tapos ka na, aalis na ako. Masungit kong sabi. Bahagyang natawa ang kaharap ko. I know you're not a prosty. Actually, I've been observing you since I tried to have lunch in this resto where you work. Ay niya sa akin. Alam naman pala niya, so bakit kailangan pa niya ako makilala? Kung hindi prosty ang tingin niya sa akin, bakit pa siya lalapit sa akin? Matapang ko siyang hinarap. Ngayon ko lang napansin ang kabuuan niya. Gwapo, tesoy at higit sa lahat maganda ang pangangatawan niya. Hindi na ako magtataka pa kung may abs din siya. Paano kasi halatang babad sa gym ang biceps at muscles niya. Makalaglag panty ang itsura niya. Kulang na lang ay maglaway ako sa kaharap kong ito. Miss? Miss, do you hear me? Ay niya sa harapan ko. Natulala pala ako habang pinagmamasdan siya. Hindi niyo ako masasisi kung pagnasahan ko ang lalaking ito. Ang gwapo kasi. Tumikim ako para matanggal ang pumapasok sa isip ko. May kailangan ka pa ba? Ano ko at umiwas ng tingin. Paano ba naman ngumiti siya sa akin at lalo siya naging pogi sa paningin ko. I want to offer you a job. Agad ako napatingin sa kanya.
Anong klaseng trabaho? Huwag mong sabihin sa akin na gagawin mo akong prostitute. Kinakabahan ko sabi. Ang pagpipigil niya ng tawa ay kusang lumabas. Tawa ito ng tawa at halos hindi na makahinga. May nakakatawa ba sa sinabi ko? I'm sorry, nakakatawa ka kasi. No, hindi kita gagawin prostitute. Sugot niya't may inilabas na calling card. Here, take this. Ang trabaho na sinasabi ko ay gusto kitang maging fake girlfriend. Sabi niya dahilan para mapatanga ako sa harap niya. Ano sabi mo? Pag-uulit ko, baka nagkakamali lang ako nang narinig. I want you to be my fake girlfriend. Pag-uulit nga niya sa una nitong sinabi. Teka nga, bakit gusto mo akong maging fake girlfriend? Tsaka hello, hindi mo pa ako lubos na kilala so bakit? Wala ka bang ibang kilala na pwede mo maging fake girlfriend? Gwapo ka naman at sigurado na maraming papatol sa alok mo. Sabi ko sa kanya. Umiling siya sa akin. Do you find me attractive? Anyat ngumisi. Teka, bakit parang iba na to? Sir, sa dami na sinabi ko yun lang pumasok at lumabas sa bibig mo. Oo, gwapo ka sir. Kaya umanap ka na lang ng iba dahil hindi ko tatanggapin ang alok mo. Iiwanan ko na sana siya nang hawakan niya ang kamay ko. Please, I beg you. I need you to be my girlfriend. Just at least 1 year. I pay you. Name your price. I really need you, so please, consider my offer. Alam ko na kailangan mo ng money to help your family. It's a win-win situation. You got a job, and you can help me in my problem. Pagmamakaawa niya sa akin, pinag-isipan ko ang sinabi niya. Kulang ang sweldo ko para sa aming pamilya, lalo na ngayon na nasa high school ng kapatid ko. Hindi ko pa siya nabibilhan ng mga kailangan niya at dahil sa madalas ay kipit kami, hindi ko maibigay ang kailangan ni Karen. Pinag-iisipan ko na din na mag-resign sa work ko at humanap ng mas malaking sweldo. Tanggapin ko kaya itong ino-offer niya sa akin. So, do you accept my offer? Tanong niya. Pinaningkitan ko siya ng mata. Sa lahat ng pwede niyang gawing fake girlfriend, bakit ako ang pinili niya? Bakit akong pinili mo? Tanong ko. Huminga ito ng napakalalim. Matama niya akong pinakatitigan at sinagot ako. My mom wants me to find a woman who she can easily get along and once and for all, just like her. Para itong problemado. Tama naman siya. Ang hirap kaya makahanap ng taong madali mong makilala at pakisamahan. Wala ka bang kilala o naliligawan na pwede mo ipakilala sa mom mo? Tanong ko. Actually, if I only wanted, I can easily pull any woman around me and introduce to my mom. I will do it. The problem is, my mom is so strict at kailangan ma-please mo siya. At sa tingin ko'y kaya mo yung gawin kay mo. Pagdadahilan niya. And I know, you're the one I've been looking for. You're fit for the job. Ay niya sa akin at ngumiti. Tumaas ang kilay ko. Minubola lang ata ako nito. Sigurado ka ba? Hindi ako mayaman at galing ako sa pamilya na broken family. Tingin ko hindi ako papasa sa momo. Alanganin kong sabi. Nagulat ako nang hawakan niya ang kamay ko. Trust me, I know my mom. She will like you. I promise. So, do you take the job or not? Paninigurado niya. Tama ba ang desisyon ko? Sayang din kasi ang offer niya at gusto ko ring maranasan na magkaroon ng boyfriend kahit fake lang. Wala kasi akong time na mag-entertain ng manliligaw dahil mas priority ko ang pamilya ko. Tinatanggap ko na. Kailan ba ako magsisimula? Pagpayag ko. Agad na natuwa ang lalaking nasa harapan ko. Thank you. You're my savior. I assure you, I will pay you kahit magkano pa. Basta wala nang bawian ha. Natutuwang niya. Marana akong tumango. Napaisip ako. Tama ba naging desisyon ko? Pila nila ako nag-decide tapos hindi ko pa kilala ng lubos ang lalaking ito. Tapos may gagawin palang masama sa akin. Sa dami na iniisip ko, hindi ko napansin na tinatawag niya ako. Nawala ako sa focus. Ihatid na kita. Anya sa akin. Tumanggi ako pero hindi siya nagpatalo sa akin. No, I insist. At saka, we need to discuss more about the details. Ayoko mapahiya ka in front of my mom. Kailangan makilala natin ang isa't isa. Habang hindi pa kita pinapakilala sa magulang ko. Paliwanag niya. Pumayag na rin ako. Total, doon din naman ang bagsak ng lahat. Pinagbuksan niya ako ng front seat habang siya naman ay sumunod na rin. Habang nasa biyahe ay minabuti kong tandaan ang buong katauhan ng lalaking kasama ko. Sinabi ko sa kanyang address ko. Alam niya na kung saan ang bahay ko at bukas na bukas ay sisimulan na namin na kilalanin ang isa't isa.
Anthony Melendez. Isang kilalang mayaman ang pamilya niya. May sarili siyang business. Nakapagtataka lang na sa dami ng babae dyan ay ako pa ang nakita niya. Walang-wala ako sa kanya. Hamak na mahirap lang ako at hindi mayaman at walang degree ang gusto niyang ipakilala sa magulang niya. Parang nawalan ako ng kumpiyansa sa sarili. Tama ba ang desisyon kong ito? O isa lang malaking katangahan? Mahimbing pa ang tulog ko nang bigla akong gisingin ni Karen. Ate, bumangon ka na dyan. Di ba ngayon tayo pupunta sa mall? Nangako ka sa akin. Anya, bumangon na ako at nag-ayos. Iniwan muna ako ni Karen at saktong pagdating ko sa kusina ay nakaluto na si nanay. Good morning, Nay. Ngumiti sa akin si nanay. Mag-almusal na kayo. Baka traffic na naman sa daan. Anong oras na tayo makakarating sa mall? Agad kaming kumaing magkapatid. Nakikita ko na sobrang excited ng kapatid ko. May ngiti sa labing umalis kami sa bahay. Nag-commute kami hanggang sa makarating sa pinakamalapit na mall dito sa amin. Tuwang-tuwang unang pumasok sa mall si Karen. Nakatingin na naman kami ni nanay. Mabuti na lang at naisipan mong ipasyal ang kapatid mo. Lagi ko na lang siya nakikitang bored sa bahay. Marahan akong tumango at ngumiti. Alam ko, Nay. Kaya nga nag-ipon ako para makagala naman tayo paminsan-minsan. Sagot ko. Nagmamadaling lumapit sa akin si Karen. Hinila niya ako papasok sa National Bookstore. Bumili ako ng ilang school supplies niya. Pagkatapos ay sa store naman ng mga sapatos. Ate, ang mahal dito. Kahit sa palengke na lang tayo bumili ng sapatos ko. Sabi ni Karen habang hawak ang sapatos na napili niya. Huwag mong isipin ang presyo, Karen. Sige na, bayaran na natin yan. Nakangiti ko sabi. Sigurado ka ba, ate? Paninigurado niya. Oo, tsaka sigurado naman ako naiingatan mo ito. Tuwang-tuwa si Karen at napayaka pa sa akin. Pinagmamasta naman kami ni nanay ng may ngiti sa labi. Thank you, ate. Best ate ka talaga in the world. Malakas na ani Karen. Agad ko siyang pinatigil. May iilan ang napatingin sa amin. Binayaran ko na ang sapatos at kumain kami sa isang fast food chain. Habang pinagmamasdan ko si nanay at Karen na masaya, ay napapanatag na ang kalooban ko. Kaligayahan ng pamilya ko. Masaya na ako. Lahat gagawin ko para sa kanila. Wala man si tatay, ang mahalaga kasama ko si nanay at ang kapatid ko. Aaminin ko na hindi ko kahit kailanman nakalimutan si tatay. Wala man siya dito at kasama namin, hindi ko maitatanggi na miss ko na siya. Lalo na ang kapatid ko. Matapos kaming kumain ay nagpalakad-lakad muna kami bago maisipang umuwi. Napatigil kami sa isang pamilya na nagtatawanan. Masayang masaya sila. Pati si Karen ay napatingin sa gawin nila. Naramdaman ko ang kamay ni nanay sa likuran ko dahilan para mapatingin ako sa kanya. Pinagmamasdan ko si Karen. Kahit hindi niya sabihin sa akin ng totoo, alam ko na sabik siya sa pagmamahal ng isang ama. Bata pa lang siya, hindi na niya nakagisnan si tatay. Katulad ko ay iniisip niya na sana'y bumalik si tatay sa amin. Agad ko iwinakse sa isip si tatay. Kahit na maaalala ko siya, hindi ko maiwasan na bumalik ang galit at inis sa pang-iiwan niya sa amin. Lumapit ako kay Karen. Hindi siya makatingin sa akin. Nakikita ko rin sa mukha niya ang labis na lungkot. Karen, halika na, umuwi na tayo. Tumingin siya sa akin at ngumiti pero hindi na umabot pa sa mga mata niya. Talagang malaki ang impact sa akin ng pang-iiwan sa amin ni tatay. Kahit na maibigay namin ang lahat kay Karen, hinahanap pa rin niya ang hindi namin maibigay sa kanya at yun ay ang pagmamahal ng isang ama. Sige ate. Lumapit si nanay. Nauna na silang naglakad. May napansin ako sa isang cafe. Nakikita kasi dito mula sa labas ang customers. Nagulat ako nang makita ang kamukha ni tatay. No, baka siya talaga si tatay. Napansin din ako ng lalaki at mataman niya akong pinagmamasdan. May kasama itong dalawang babae. Hindi ko makita ang mukha nila dahil nakatalikod sila sa glass wall. Si tatay lang ang nakaharap sa glass wall at malayang nakikita ang mga dumadaan. Tinawag ako ni Karen. Ang malungkot na itsura nito ay wala na. Bumalik na rin sa sigla ang kapatid ko. Napansin ko na tumayo si tatay kaya dali-dali akong tumakbo papunta kila nanay at Karen. Inakbayan ko sila at nagmamadali kaming umalis. Ayokong magkaharap kami ni tatay. Gusto ko na hindi na ulit mag-cruise sa mga landas namin. Ginusto niya ito kaya dapat lang na kami na mismo ang mag-give up sa kanya. Hindi siya masaya sa amin na pamilya niya kaya mas maganda siguro ang ganito.
Kahit na makaharap namin siya, ay hindi namin kailangan pa na magmakaawa pa na bigyan niya kami ng oras at panahon para makasama siya. Ilang taon na ang lumipas at alam ko na masaya na rin siya sa buhay niya ngayon. Pagkarating namin sa bahay, agad na pinasok ni Karen sa kwarto ang mga pinamili namin para sa kanya. Lumapit sa akin si nanay. "Kanina ka pa tahimik, anak. May problema ba?" Tanong niya. Huminga ako ng malalim at sinagot si nanay. Nagbaba ako ng tingin. "Nakita ko si tatay, Nay." Ani ko. Alam ko na katulad ko'y nagulat din si nanay. "Saan, anak?" "Sa mall kanina, Nay." Hinila ni nanay ang upuan sa tabi ko. "Bakit hindi mo sinabi sa akin, anak?" Tumingin ako kay nanay. "Para saan pa, Nay? Wala naman siyang halaga pa sa atin. At saka mas mabuti na rin ang ganito. Ayoko magkaroon pa ng connection sa ama namin na walang ibang ginawa kundi ang iwan tayo." Sabi ko na mahihimigan ng inis. Ayoko nang makita siya at kung dumating man ang araw na magkita kami, hindi ko maipapangako na hindi ko ipapakita kung gaano ko siya kinasusuklaman. "Nay, ate, anong pinag-uusapan niyo?" Tanong ni Karen na kararating lang. Agad kaming tumahimik ni nanay. "Wala, Karen." Tipid kong sagot. Marahan tumango ang kapatid ko. Lumapit siya sa amin at masuyo akong niyakap. Tumingala ako para tingnan siya. "Salamat nga pala ate sa lahat ng sakripisyo mo para sa akin. Pati na rin sa'yo, Nay. Hindi man tayo kumpleto bilang pamilya, masaya pa rin ako dahil sa kabila ng lahat nandyan kayo para sa akin. Hindi niyo man maibigay sa akin ng material na bagay, masaya na ako dahil kayo naging pamilya ko. Lahat gagawin ko para masuklian ko din ang mga paghihirap niyo." Mahabang pahayag ni Karen. Pareho kaming naluha sa sinabi ng sweet kong kapatid. Hindi niya ako kahit kailan binigyan ng sakit sa ulo. Focus siya sa pag-aaral niya dahilan para lagi siyang nasa top sa school niya. "Karen, dapat lang napag-igihan mo ang pag-aaral mo dahil hindi para sa amin iyan, kundi para sa sarili mo. Ang magagawa lang namin ni nanay ay suportahan ka at lagi kami nandito para sa'yo. Masaya ako dahil lumaki ka na hindi naghahangad ng kung anong walang kabuluhan sa buhay. Binigyan mo kami ng rason ni nanay para igihan namin ang pagtatrabaho para maibigay namin ang kahit kailan ay hindi mananakaw sa'yo. Kaya dapat makinig ka sa amin at huwag matigas ang ulo. Mahal na mahal ka namin ni nanay." Masaya kong sabi. "Tama ang ate mo, Karen. Ang gusto ko lang ay makapagtapos ka sa pag-aaral at matupad mo mga pangarap mo. Yun lang mahalaga sa amin, anak." Yumakap sa kanya si Karen. Natawa kami ni Karen na makitang naluluha si nanay. Sobrang sarap sa feeling na kasama ko ang pamilya na kahit kailan ay hindi mawawala sa akin. Biglang may tumawag sa phone ko. Tumayo ako para makita kung sino ang tumatawag. Nagulat ako nang makita ang pangalan ng lalaking nakilala ko kagabi. Napasapo ko ng ulo nang maalala na ngayon kami dapat magkikita. Nawala sa isip ko ang pinag-usapan namin. Pinatay ko ang call at hinarap ang pamilya ko. "Sino yung tumawag, ate?" Tanong ni Karen. Ngumiti ako sa kanila. "Katrabaho ko." Sagot ko. Iniwan ko muna sila. Nagulat ako at munti ko nang mabitawan ang hawak na phone. Sinagot ko ang tawag ni Anthony. "Hello? Bakit ngayon mo lang sinagot ang tawag ko? We're supposed to see each other this day. I've been calling you, but no one answering. Kala ko ba okay na tayo sa pinagkasunduan natin?" Halata ang inis sa boses ng kabilang linya. Napatampal ako ng noo. Oo nga pala, magkikita sana kami ngayon. "Sorry, nakalimutan ko. Pwede bukas na lang tayo magkita. May pinuntahan kasi ako ngayon at nakalimutan ko usapan natin. Huwag kang mag-alala. Bukas, free na free ako." Sabi ko. Biglang nag-call ended. Inis na tinignan ko ang phone. Bastos. Nag-sorry na nga ako, pinatayan pa ako ng tawag. Kala mo naman kung sinong pagmamay-ari ako. Di ba pwedeng unahin ko muna ang pamilya ko kasi sa problema mo? Inis kong sabi sa phone ko. Bahagi ako nagulat nang may nagsalita. Nalaki ang mata ko, nakaharap ko na ngayon si Anthony. "Sir, anong ginagawa mo dito?" Pagtataka kong sabi, nakakunot ang noon nito habang pinagmamasdan ako. Narinig kaya niya, sinabi ko, "Patay. I decided to see you. May oras pa naman para lumabas tayo." "Ha?" Lutang na sabi ko. Nakita ko ang pagsilay ng ngiti sa labi niya. "Right now," he said. Hinawakan niya ang kamay ko. Hindi agad pumasok sa isip ko ang sinabi ng kaharap ko. Nang maalala ko si nanay ay tumigil ako. May pagtataka niya akong tinignan. "Magpapaalam lang ako sa pamilya ko." Tumigil siya at tumango.
Umalik ako sa bahay. Nagpaalam ako kay nanay at puro tanong naman ang kapatid ko sa akin. Pabalik din ako agad. Nay, paalam ko. Sinamahan nila ako hanggang sa pinto. Sige anak, mag-iingat ka ha. Ngumiti ako at tumango. Habang papalapit ako kay Anthony, may kung anong malakas na tumitibok sa bandang puso ko. Nakita ko ang ngiti nito. Mas lalo siyang gumugwapo sa paningin ko. In love na ba ako sa kanya? Bakit parang ang bilis naman? Nalalamig ang kamay ko. Halos ayokong mapatingin sa gawi ni Anthony. Seryoso itong nagmamaneho hanggang sa basagin niya ang katahimikan. Saan ba kayo nagpunta nung hindi kita matawagan? Hinanap ko pa kung saan ang bahay mo. Anya. Kasi ngayon lang kami nagbonding ng pamilya ko kaya wala talagang dadat na tao sa bahay namin. Sagot ko. Marahan itong tumango. Is that so? Anyway, next time bring your phone. Kapag kailangan kita, I need to call you. Tumigil kami sa isang malaking bahay. Naunang bumaba si Anthony at pinabuksan ako. Nag-thank you ako sa kanya. Nasa tabi niya ako hanggang sa makapasok kami sa loob. This is one of my friend's house. Balak nilang gawing cafe ito. Anya. Zoren. Anya sa lalaki na katalikod sa amin. Anthony, what brings you here? Tanong ng nagngangalang Zoren. Nakapag-bro hug si Anthony sa kanya. I want you to meet someone. Sabi nito. Who? Sabay silang humarap sa akin. May ngiti sa labing pinalapit ako ni Anthony sa kanila. I want you to meet Chloe. She's the one I've been telling you. Ngumiti ako sa kaibigan ni Anthony. Nice to meet you, Chloe. I'm Zoren, and welcome to my house. Anya habang may ngiti sa labi. Inabot ko ang kamay niya at nakipag-shake hands. Nice to meet you too. Ani ko. You're lucky, Anthony. I know, she's the one you've been looking for. Mabuti at pumayag itong si Chloe sa kaibigan mo. Sabi ni Zoren sa kaibigan. Hindi nawala ang ngiti sa labi ni Anthony. Inanyayahan kami ni Zoren sa living area kung saan nandoon ang asawa niya. Nagpakilala siya bilang Sarah. Naupo kami sa sofa ni Anthony. Bagay kayong dalawa. Ani Sarah, ngumiti ako sa kanya. Ang ganda ng asawa ni Zoren. Bagay na bagay din sila. Habang pinagmamasdan ko sila ay sobrang in love sila sa isa't isa. Nakaramdam ako ng inggit. Kailan ko rin kaya mararanasan na magmahal? Yung tipong ayaw na akong pakawalan. Natatawa na lang ako sa isip ko. Matagal pa siguro ako makakahanap ng lalaking papayagan kong pumasok sa isip at puso ko. Ang mahalaga sa akin ang kapatid at ang nanay ko. Saka na siguro love life. Nandyan lang naman iyan. Ang mahalaga ay pagtuunan ko muna ng atensyon ng pamilya ko. Ready ka na bang harapin si tita? Chloe? Tanong ni Zoren. Nagkatinginan kami ni Anthony. Siya na ang sumagot para sa akin. Actually bro, nagsisimula pa lang kaming magkakilala ni Chloe. Anya, marahan akong tumango bilang pagsang-ayon. Well, good luck. I'm sure hindi magdadalawang isip si tita na tanggapin ka. Sabi ni Zoren. Tahimik ako nakikinig sa kanila. Si Anthony ang madalas nilang kausap. Kapag may tinatanong sila sa akin, saka lang ako sumasagot. Sobrang bait na mag-asawang ito. Habang pinagmamasdan ko sila, hindi ko maiwasan na mamangha kung paanong mag-care si Zoren sa asawa niya. Nakikita ko na sobrang mahal nila ang isa't isa. Siguradong walang makasisira sa relasyon nila. Iba ang nakikita ko sa kanila. Yung tipong ayaw nilang pakawalan ng isa't isa. Hindi ako magtataka na matagal silang magsasama bilang mag-asawa. Gabi na nang hindi namin namamalayan. Nagdesisyon si Sarah na magluto ng dinner para sa amin. Nagpresenta ako para tumulong. Umayag si Sarah. Sumunod ako sa kanya sa kusina. Alam mo Chloe, masaya ako para sa inyo ni Anthony. Anya sa akin. Nag-decide kami na magluto ng adobo at kaldereta. Marami din siyang naisip na putahe kaya sobrang busy namin sa kusina. Salamat Sarah. Sabi ko. Alam mo, ngayon lang na may ipinakilala sa amin sa Anthony na girlfriend niya. Agad akong tumigil sa ginagawa. Ang totoo niyan, fake girlfriend lang ako ni Anthony. Pati si Sarah ay napatigil din. Agad na kumunot ang noo nito. Are you serious? Nalaki ang mata nito sa gulat. Marahan akong tumango. Nahiya akong bigla. Akala talaga nila ay may relasyon kami ni Anthony. Yung relasyon na totoo at hindi fake lang. Maya-maya lang ay nakahuma na sa gulat si Sarah at ngumiti sa akin. Alam mo Chloe, kahit fake lang o hindi ang relasyon nyo, believe me,
When it comes to love, walang fake or true sa feelings niyo para sa isa't isa. Alam ko na darating yung time na magsisimula kayo bilang fake at magiging totoo din. Ayon niya habang may ngiti sa labi. Natigilan ako sa sinabi ni Sarah. May chance ba na maging totoo ang relasyon namin ni Anthony? Tingin ko'y hindi. Kailangan niya lang ako para may iharap siya sa magulang niya. Yun lang ang papel ko sa buhay niya. Ikaw ba, Sarah? Sigurado ka na sa asawa mo? Humarap sa akin si Sarah. Malaki ang ngiti nito sa labi. Mahal kong asawa ko. Kahit na magkaroon kami ng minsay hindi pagkakaunawaan. Naniniwala ako sa pangako sa akin ng asawa ko na kahit anong mangyari ay mamahalin namin ang isa't isa. Saka malaking tiwala ko kay Zoren. Kung dumating man yung time na magkaroon kami ng malaking away at mapagod kami sa isa't isa, at least sinubukan namin. Sa ngayon gusto ko makita at maramdaman kung paano magmahal ang isang Zoren. Marami na rin kaming pinagdaanan ng asawa ko kaya confident ako na wala makakasira sa amin dalawa. Nakikita ko sa mga mata ni Sarah kung gaano nito kamahal si Zoren. Ngumiti ako kay Sarah. Muli kaming bumalik sa pagluluto. Nag-uusap kami ng mga bagay-bagay hanggang sa tanungin niya ang buhay ko. Kumusta naman ang pamilya mo? Ako kasi kahit nakasama ko kuminsan ang pamilya ko, hindi ko maiwasan na mainggit sa ibang tao lalo na kung focus sa kanila ang magulang nila. Ang parents ko kasi ay walang ibang iniisip kundi ang business nila. Nalungkot si Sarah nang maalala ang magulang. Mabuti ka pa nga't may kumpleto ka pang pamilya. Maswerte ka pa rin kung tutuusin. Sagot ko at hindi maiwasan ang malungkot. What do you mean, Chloe? Naguguluhan itong sabi. Lumaki ako na mayroong broken family. Baby pa lang ang kapatid ko nang iwan kami ng tatay ko. Hanggang ngayon ay hindi pa namin siya nakikita. Hinawakan ni Sarah ang kamay ko. Ngumiti ako sa kanya ng pilit. Ngayon lang ako nag-open up sa ibang tao tungkol sa pamilya ko. Mas gusto ko kasi na sarilinin ang problema ko. Wala naman akong aasahang iba kundi ang sarili ko lang. I'm sorry to hear that, Chloe. Siguro darating din ang time na magkikita at makakasama mo rin ang father mo. Sabi ni Sarah. Hindi na ako umaasa, Sarah. Ngayon pa kaya na malaki na ang kapatid ko. Maayos na din ang buhay namin kahit wala siya. Sabi ko, biglang nakaramdam ako ng tao sa likuran ko dahilan para lingunin ko. Hoy, Anthony. Ani ko, malapit na kami matapos. Sabi ni Sarah sa asawa niya. Naglalambingan ang dalawa. Hindi ko maiwasan ang mapangiti. Masaya ako na nakilala ko si Sarah at Zoren. Tumingin ako kay Anthony. Seryoso itong nakatingin sa akin. Gutom ka na ba? Masuyo kong tanong. Umiling ito at tumabi sa akin. Kumuha ko ng plato at tinulungan naman ako ni Anthony. Nang masigurado ko na kumpleto na ang nasa table, tinulungan ko sumandok ng ulam sa Sarah. Naupo na magkaibigan sa dining table. Nag-uusap sila nang matapos kami ni Sarah. Nagsimula na kaming kumain. Hindi mawawala ang masayang kwentuhan. Agad ako naging close sa mag-asawa. Masaya pala magkaroon ng kaibigan. Hindi ko kasi naranasan ang maglakwatsa at magkaroon ng totoong kaibigan na matatakbuhan ko. Mag-isa ko lang kasing hinarap ang lahat. Hindi ako nagpapakita ng kahinaan sa harap ng ibang tao. Matapos ng masayang dinner ay nagpaalam na kami ni Anthony sa mag-asawa. Bumalik ulit kayo dito kapag naging cafe na itong bahay namin. Sabi ni Sarah. Salamat sa masarap na pagkain, Sarah and Zoren. Salamat din sa pagtanggap sa akin. Masaya kong sabi. Wala yun. Paano ba yan? Mag-iingat kayo. Binalingan naman ni Sarah si Anthony. Ingat sa pagdodrive. Iuwi mo na maayos itong si Chloe Pagbibiro ni Sarah kay Anthony. Ngumiti si Anthony at tumango. Muli ako nagpaalam sa kanila. Kumaway kami sa kanilang mag-asawa. Pumasok na kami sa loob ng kotse ni Anthony. Habang nasa biyahe ay hindi maikakailan na sobrang saya ko. Napansin iyon ni Anthony. Are you happy? Tanong ni Anthony, dahilan para mapatingin ako sa kanya. Sobrang bait nila mag-asawa sa akin. Sabi ko, ganoon talaga ang mag-asawa. Tsaka sigurado na ganoon din ang iba pa naming kaibigan kapag pinakilala kita sa kanila. May ngiti sa labi nitong sabi. Hindi lang ba si Zoren ang kaibigan mo? Inosente kong tanong. Tumango si Anthony. Nakafocus pa rin sa daan ng atensyon niya. Oo, Simon, Miko and Alex. Lahat sila may mga asawa na. Yung ilan sa kanila bagong kasalang. Si Miko lang ang wala pang asawa dahil nakatakda siyang magpakasal sa ibang babae. Sagot ni Anthony.
Parang arranged marriage? Tumango siya bilang sagot. Uso pa rin pala yun. Malas nila dahil mahirap na silang makahanap ng ibang mamahalin. Lahat ay pilit. Sir, pukaw ko sa atensyon niya. Saglit niya akong tinapunan ng tingin. Bakit hindi ka nalang makipag-arrange marriage? Katulad nga na sabi mo sa akin, marami kang babae na kilala na pwedeng pumayag na maging girlfriend o maging future wife mo. Sabi ko, hindi niya ako sinagot. Natatakot ka ba, Chloe? Balik nitong tanong. Natatakot saan? Hininto ni Anthony ang kotse sa gilid ng kalsada at hinarap ako na may love sa akin. Seryoso nitong sabi. Natahimik ako sandali. Dapat ko bang sagutin ang tanong niya? Tumingin ako sa mga mata niya. Hindi ako natatakot. Alam ko sa sarili ko na hindi ako kahit kailan magkakagusto sa'yo. Matapang kong sabi. Ngumisi si Anthony. Then, let's see. Bigla ako natahimik at pinag-isipan ang lahat ng napag-usapan namin. Ang totoo ay hindi ko pa sigurado ang lahat. Ngayon ko palang nakasama si Anthony. Nakita ko kung gaano siya kabait sa akin. Siguro naman ay hindi ako mahuhulog sa kanya kahit na fake relationship lang meron kami.